Good morning mga Lodi. Ngayon pag-usapan natin itong Satoshi Mystery na kung saan pinost ko dun sa Facebook page nung nakaraan. Ito siya. May iba sa inyo siguro nakita ko nag-download na. Nakita nyo ito para nagmamine. Ang gem, ang minamine niya. So gem. So ang namamine ko is 263 per hour. Ngayon pag pumunta ka dito sa kanilang light paper, dito mo na malalaman yung details about dito sa project. So since Satoshi Mystery, parang misteryoso yung gumawa nito. Pero madali lang natin malaman kasi nga itong Satoshi Mystery is connected sa isang exchange na kung saan yung token nila is Inom. Itong Inom na ito ay official token dun sa Inanomu exchange. So pwede nyo i-check yun. Pagmamayari din siguro ng nitong exchange itong project na to. So ito yung Inamo exchange. Pwede kayo mag-trade. Ito yung CEO ng Inanomu exchange. Okay? Andun din siya sa Discord mismo. Dun sa Satoshi Mystery Discord na nakikipag-connect. Very active siya dito sa project na to. So itong gem na to, saan to nakikita dito sa white paper? Yung gem na nakuha nyo ay pwede yung ma-convert into BTCI pag okay na yung bagong application. Sabi dito, will be converted to BTCI when the final app version is launched. Stay tuned. So ang BTCI is unlimited supply and is mined when the player install his miners in the container slot. Tandaan natin, hindi ito limited kundi unlimited. Para siyang SLP. Kakaroon din to ng halving, sabi niya dito. So ang project na ito, itong Satoshi Mystery ay pinag-combine ng mining at NFT technologies. Meron talaga silang farm or ASIC na nagmamine ng Bitcoin. So itong farm na to will be represented in the form of NFTs. So yun na itong NFT pinagsama na nila. So parang NFTs na mining. So itong machine din na to ay pwede mong i-repair, pwede mong i-upgrade using yung BTCI itong namamine mo to. So ang kanilang goal nila is magsama yung traditional form of mining at saka itong Web3 NFT. Alam niyo yung cloud mining, parang cloud mining lang din, pero ang ginawa nila is that in-associate nila yung mining asset or yung farm na nagmamine para ma-represent mo yun is gumamit ka ng NFT. Pwede nyo mabasa dito yung details about dyan, okay? Pag pumunta kayo dito sa gamification component, meron dito miners, power station, items, and sources. So yung miner na binabanggit dito, kung nakabili ka ng NFTs, meron na din sa OpenSea ata. Pag pumunta ka dito sa kanilang Discord, makikita mo yung holder ng miner box. So ito yung binabanggit niya. So pag holder ka ng mining box, pag i-open mo na yung box na yun, pwedeng maging common, uncommon, rare, epic. Nakadepende yan kung anong klaseng NFT ang nakuha mo. At ito yung karakteristik niya. Okay? Mababasa nyo dito. Ngayon, pwedeng mag-mine yun ng BTCI. At nakadepende kung anong klaseng NFT siya, yung rarity niya. Ang maganda dito, pwede mo siyang i-upgrade from common to uncommon gamit ang BTCI at Inom na token. Ngayon, tatanungin siguro, paano yung kami walang NFT? Paano pag ayaw kong bumili? Paano pag eto lang ang gusto ko, yung parang namamine lang eto? Okay lang kasi once na available na yan, listed na sa exchange yung BTCI, eto, mako-convert to sa BTCI at pwede mong kunin into cash. So kung bumili ka ng NFT or isa ka sa miner box holder, meron kang syempre power stations, dapat mong maintindihan ito. Okay, so basahin nyo lang dito mga Lodi. Tapos dito sa item and sources. Parang gaming siya, mapansin mo dito itong item and sources nila kasi meron tinatawag na KW, kilowatt, kumbaga sa electricity, di ba? So syempre in-game currency yan, representing the electricity needed for miners to operate. So pwede mong mabili yun, can be purchased for BTCI. In case of shortage of this currency on the balance, the functioning of miners is suspended until replenishment. Itong mga NFT nito, parang representation sila ng mga ASIC mining na kung saan kailangan mo ding magbayad ng kuryente para tuloy-tuloy na magamit mo yung NFT. Parang ganun lang. Pwedeng ma-repair. Paano yung i-repair yung mga NFTs nyo? Yun yung parang machi-check nyo dito sa kanilang light paper. Medyo mahirap pang intindihin kung basa-basa lang. Pero once na andyan na yung game or andyan na yung gagawin mo na, medyo mas madali na lang ito, okay? Basta ang tanda natin kasi nagsisimula pa lang is that etong nakukuha nyo to is ma-convert to into BTCI at pwede mong i-withdraw yan pag available na yung BTCI or available na sa market. So yun, pag pumunta ko dito sa Discord nila,
meron silang free mint dito sa avatar collection nila. So merong supply na 2,000 at free ito kung ma-whitelisted ka. Okay, ngayon, ano ba ang advantage nitong avatar na to pag makuha mo? Ang advantage nito, pag meron ka ding miner na NFT is mabuboost pa niya yung pagmamine ng NFT miners mo. Okay? At kung wala naman, pwede mong ibenta dun sa mga miners kasi kailangan nila to para mas marami yung mamamine nila na BTCI. Okay, so paano masali sa whitelist nila? Una, makiparticipate ka lang sa lahat ng ginagawa nila dito. Mag-join ka dito sa Crew 3. So Crew 3, pag Crew 3 ka, ibig sabihin nasa level 1 ka na, nakikipag-chat ka dito sa general chat, mag-reply ka, magtanong ka, mga ganun. Tapos makikita mo yung level mo dito. Pwede mong i-check by typing exclamation saka rank. So makikita mo yung rank mo dito. For example, ito nasa rank 7 na siya, nasa rank 1, 2 yung iba. Okay? So may mga level yan at pwede mong gawin para tataas yung level mo. Yung sabi ko, sumali ka sa general chat at sumali ka dito sa crew. Sumali ka lang dito, i-connect mo lang naman yung account mo dito. Okay? So nakakonect na ako dito. Ito yung account ko. So lahat ng ginagawa mo sa chat at lahat ng ginagawa mo dito, yung may mga quest ka dito. So katulad nito, ginawa ko, ang alam ko lang gawin itong memes. Okay? So nag-submit na ako na in review pa lang. So after nila ma-review, ma-check nila na okay, makaka-receive ako ng 100 XP at tumataas yung level ko. So nasa level 3 ako ngayon. So kailangan ko pa dagdagan yan yung mga ginagawa kong activity para ma-reach ko yung level 4, level 5, level 6. So makikita mo dito yung mga quest mo. Pag na-reach mo na itong level 6, meron kang another task na kukumpletuhin. So nadadagdagan yung XP mo doon. So the more XP na makukuha mo, the more tataas yung level mo at pag tumaas yung level mo, mawa-whitelist ka. At makikita mo dito yung leaderboard. Okay? So makita mo all time. So pag i-check ko sa akin, saan na ako? Nasa 50 na ako. So okay pa yun. So ganun lang mga Lodi itong Satoshi mystery na to. Okay? Hindi ko sinasabi na naman to na legit. Okay? Anytime, pwedeng napagod yung mga developers, ayaw nila lang ituloy yung project, then patay yung project. Okay? Pero as long as meron namang community na nagsusupport at maganda yung project, sa tingin ko naman maganda yung project. Maganda yung kanilang plano. Sila pa lang nakakaisip niyan na i-connect, kumbaga, yung NFTs or Web3 dito sa ginagawa ng Bitcoin ngayon ng mining. So napaka-importante yun at sana tuloy-tuloy, hindi mapagod yung mga developers, yung founder dito. Siyempre, mas magandang suportahan pa rin natin para ituloy nila. Tao lang din sila na kung saan napapagod. Pero para walang risk talaga, then wag muna kayong mag-invest kung gusto nyo. Pero pag nakita nyo na ito yung magandang project, then take advantage yun na. Okay, ito. Kasi meron na silang binebentang mga miners dun sa OpenSea. So ayan mga Lodi, alam ko marami nang gumawa ng kanilang account dito. So advice ko sa inyo dito sa crew, okay? Tapusin nyo tong mga quest nila para masali kayo, ma-whitelist kayo. Ibig sabihin pag whitelist, kasali ka na sa listahan nila na sasali dun sa kanilang minting. Okay? Pero sinasabi naman nila is, ang minting is free. Pero di natin alam kasi nasa ETH yan, meron pa rin charge for transaction fee. So yan lang mga Lodi, ako si Trogi and thank you so much for watching. Bye.